Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. First time nangyari to mga ropa na nainis at nabisit si Renz Abando sa isang basketball game at tila ba tinawanan pa siya ng kalaban na coach mga ropa dahil sa nangyaring ito. Dito kasi sa possession na to mga ropa, naging mahigpit ang laban, talagang di kita ng laban doon sa may fourth quarter. At nangyari to mga ropa, hinawakan dito si Renz Abando at ang naging hatol dito ng referees ay bola pa daw ng kalaban mga ropa, hindi tinawagan yan yung nanghawak kay Renz Abando. Kung kaya't bisit na bisit si Renz Abando dito sa game na to mga ropa, na bisit siya, kitang-kita natin yung mukha niya dito na tila ba talagang siya'y nainis. At after nga nito mga ropa, tumatawa pa dito yung coach ng kalaban. Hindi natin alam kung sino ba ang tinatawanan nitong coach na to, kung yung ginawa ni Renz Abando na tila ba daw nag-flop or ano kaya tong hinatol ng referees. Hindi natin alam kung ano ang tinatawanan niya dyan. Ngayon mga ropa, dito sa game na to ng kupunan ng anyang KGC kung ano sa kupunan ng Suwon KT mga ropa, naging maganda ang laban na to, dikdikan ng laban. And take note mga ropa, player ng kupunan ng Suwon KT ang ating kababayan din na si JD Kagulangan. Ang gandang performance na pinakita ni JD Kagulangan dito sa game na to. At solid din naman ang naging performance dito rin sa Abando mga ropa at ng kupunan ng anyang KGC kung sa kupunan ng Suwon KT. Naging intense ang laban na to mga ropa, pukpukan hanggang sa dulo. Ngayon mga ropa, isa-isa may natin ang nangyari dito sa game na to. Nainis at nabisit si Renz Abando. Ito ang team analysis at breakdown anyang KGC versus kupunan ng Suwon KT. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito tayo magsimula sa may first quarter. All 19 pa lang ang score dito mga ropa. Naging dikdikan at dikit nga ang laban na to at naging mainit din ang laban na to mga ropa. At ang unang tumirada dito ay ang center ng kupunan ng anyang KGC na si Johnny O'Brien. Nakakuha siya ng mid-range jumper dito mga ropa, basket is good. Samantala mga ropa, nagbintas naman sa 3-point area ang kupunan ng Suwon KT. At dito mga ropa, grabbing offensive rebound, grabbing rebound ang ginawa dito ni Johnny O'Brien. Monster rebound yan mga ropa. Siya pa ang nakakuha ng puntos dito sa may baseline mga ropa. Samantala ang Suwon KT naman ay sumagot dito sa good roll na to mga ropa. Easy 2 points na nagawa dyan ang kupunan ng Suwon KT. Kaya ang nangyari dito mga ropa, natapos ang first quarter sa score na 23-21, lamang ng 2 puntos dito ang kupunan ng anyang KGC. Pero pagpasok second quarter mga ropa, magkaroon ng sunod-sunod na run dito ang kupunan ng Suwon KT mga ropa. Sunod-sunod na baskets ang kanilang ginawa dito mga ropa, puro 2-point basket yan. At nakakuha pa nga sila dito ng counted and na foul mga ropa. Pumasok na ang 2-pointer dyan, na foul pa sila ng kupunan ng anyang KGC. Nakabawi naman ng 2-pointer dito ang kupunan ng anyang KGC mga ropa. At sa pagkakataon na to, sunod-sunod na mintes ang ginawa dito ng kupunan ng Suwon KT mga ropa. At eventually dahil sa mga mintes na nakakuha ng puntos dyan ang kupunan ng anyang KGC. At sa pagkakataon na to mga ropa, again another mintes na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Suwon KT. And again mga ropa, nakapagpuntar na naman ang puntos dyan ang kupunan ng anyang KGC dahil sa mintes na yan. At hindi pa dyan natapos mga ropa, dahil sa pagkakataon na to, again mintes na naman ang tinira dito ng kupunan ng Suwon KT. At eventually mga ropa, nakapagpuntar na naman ng puntos dito ang kupunan ng anyang KGC dahil sa mintes na yun. At pagkatapos na to mga ropa, nakakuha pa ng good inside pass dito ang anyang KGC. Is 2 points para sa kanila, basket is good. Nagsagutan naman ng 3-pointers ang dalawang kupunan dito mga ropa. Una, nakapasok ng 3-pointer dito ang kupunan ng Suwon KT. And then after nito mga ropa, biglaan naman sumagot dito ang anyang KGC. Back-to-back 3-pointers yan para sa magkabilang kupunan mga ropa. Pero sa pagkakataon na to, 41-34 na ang score, lumalamang na dito ang kupunan ng anyang KGC mga ropa. At after pa nito, nakakuha pa ng good penetration dito ang teammate ni Renz Abando. Easy 2 points yan mga ropa. Nakabawi naman ang kupunan ng Suwon KT mga ropa sa easy 2 points din dito sa may broken play na sana to para sa anyang KGC mga ropa, kasi muntikan na ma-steal yung bola dyan sa ilalim. Pero yung broken play na yan mga ropa, it turns out nakakuha pa ng easy 2 points dyan ang kupunan ng anyang KGC. At sa pagkakataon na to mga ropa, good defense pa ang ginawa ng anyang KGC dito agad sa opensa ng kupunan ng Suwon KT mga ropa. At ang tendency outcome niya, good defense na yan, nakakuha ng easy 2 points dito sa may fast break ang kupunan ng anyang. At bago tuloy matapos sa second quarter na to mga ropa, nagpabaon pa ng right side corner 3-pointer dito ang anyang KGC mga ropa. Kung kaya't natambakan nila ang kupunan ng Suwon KT dito sa may first half, 50-38 ang Pero score. Pero pagpasok ng third quarter mga ropa, si Johnny O'Brien nagpakawala kaagad ng mid-range jumper dito. Pumasok yan, basket is good. Samantala si JD Kagulangan ay sinusubukan magpainit dito sa opensa sa may third quarter. Pero mintes na naging tirada ni JD Kagulangan dito sa may top of the key 3-pointer. At after nyan mga ropa, pinarusahan na ng kupunan ng anyang KGC dito ang depensa ng kupunan ng Suwon KT. Sunod-sunod na puntos ang kanilang ginawa dito mga ropa sa pagkakataon na to. And then good penetration ang ginawa dito ni Johnny O'Brien mga ropa. At kitang-kita natin ilang defenders na natrack niya dyan sa penetration na yan mga ropa. Sabay kick out ng bola papunta dito sa may right side court 3-pointer. Resulta nito mga ropa, pumasok na naman ang tirada ng kupunan ng anyang KGC dito sa may 3-pointer. Sumubok naman umatake dyan ang kupunan ng Suwon KT mga ropa. Yun nga lang, access denied siya dito sa depensa ng kupunan ng anyang KGC. At sa pagkakataon din na to mga ropa, dito sa may third quarter, 59-45 na ang score. Lamang na ng 14 points dito ang kupunan ng anyang nila Renz Abando. At after pa nito mga ropa, nagkaroon pa ng good pick and roll play dito ang kupunan ng anyang KGC. Ang gandang play nito mga ropa. Pagka-receive ni Johnny O'Brien ng bola dito, na-attract niya kaagad yung defenders dito ng kupunan ng Suwon KT mga ropa. At may kumat doon sa may
may baseline mga ropa, kaya ang tendency outcome nito wala siyang bantay doon sa may ilalim kasi natrack agad ni Johnny O'Brien yung defenders dito sa may perimeter mga ropa at nandaling pasa lang ginawa dito ni Johnny O'Brien. Resulta nito easy 2 points na naman ang nagawa dito ng kupunan ng Anyang KGC. At dahil dyan na pa timeout dito ang coach ng kupunan ng Suwon KT, 61-45 na score dito mga ropa. 16 points na ang lamang dito ng kupunan ng Anyang KGC. Pero yung 16 points na yan mga ropa, hinabol yan ng kupunan ng Suwon KT. At ito na nga mga ropa, after ng timeout na yun, pagpasok dito sa may game, ginanahan agad dito si JD Kagulangan. Dito sa may left side corner 3-pointer mga ropa, nakapasok siya ng 3-pointer, basket is good yan. At after pa nito mga ropa, again nag-attempt na naman si JD Kagulangan dito sa may 3-point area. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, bigla ang na-foul dyan si JD Kagulangan. Tatlong free throws naman na napasok dyan ni JD Kagulangan. At dahil dyan mga ropa, sa isang iglap na tapyasan ng kalamangan dito ng Anyang KGC after ng timeout, naging 61-53 ang score mga ropa. Dahil lahat yun kay JD Kagulangan. And then after nito mga ropa, nakakuha ng 2 points kaagad dito ang kupunan ng Suwon KT. And again mga ropa, JD Kagulangan dito sa may 3-point area mga ropa, na-foul again siya dito mga ropa. Pero sa scenario na to, dalawang free throws ang naipasok ni JD Kagulangan, kaya naging 61-57 na score. Pero still mga ropa, yung kaninang 16 points nakalamangan ang kupunan ng Anyang KGC mga ropa ay naglaho, naging 4 na puntos na lang mga ropa sa pangunguna ni JD Kagulangan. At ito na mga ropa, 2 minuto may kita natitira dito sa may third quarter. Pinasok na dito ni coach si Renzabando mga ropa, binangko dito si Renzabando sa may second, first at third quarter. At ang unang attempt niya dito sa may 3-pointer mga ropa ay nagmintes para kay Renzabando, malamig pa dyan si Renzabando. At ang kupunan ng Suwon KT mga ropa ay nag-attempt dito sa may 3-point area pero nagmintes yan. Yun nga lang mga ropa, nakuha ng Suwon KT dito ang second chance points, kaya sunod-sunod talaga ang kanilang puntos dito mga ropa. Kaya't nahahabol na nila ang kalamangan ng kupunan ng Anyang KGC. At pagkatapos pa nito mga ropa, good defense pa ang ginawa dito ng kupunan ng Suwon KT. At dyan sa good defense yan mga ropa, dito sa mid transition, akarang pumukol ng 3-pointer ang center ng kupunan ng Suwon KT. And guess what mga ropa, pumasok ang 3-pointer na yan para sa Suwon KT. Ang momentum nga mga ropa ay napunta sa kanila. At dahil sa 3-pointer na yan mga ropa, dito sa mid third quarter, nakuha na nila ang kalamangan mga ropa, 63-62, isang puntos na ang lamang dito ng Suwon KT. At ang masakla pa dito para sa Anyang KGC mga ropa, nakakuha pa ulit ng good defense dito ang kupunan ng Suwon KT. At dyan sa good defense na yan, nagkaroon pa ng slam dunk pass break, may statement dito ang kupunan ng Suwon KT. Kung kahit napatimeout na dito ang coach ng Anyang KGC mga ropa, at after naman ng timeout, nabigyan ng bola si Renzabando doon sa may ilalim sa may paint at nakakuha ng puntos dyan si Renzabando mga ropa. At dyan sa puntos na yan may kasama pa yung foul. Basket is good para kay Renzabando. Yun nga lang mga ropa, yung free throws ay hindi na ipasok dito ni Renzabando. At bago tuloy matapos ng third quarter nito mga ropa, nakapag-attempt pa si JD Kagulangan ng 3-pointer mga ropa pero mintis yan. Kung itong third quarter nito natapos sa score na 65-64, biruin natin 16 points na ang tambakol kanina Suwon KT. Pero dito pala sa pagtatapos ng third quarter mga ropa, sila pa ang lalamang ng isang puntos pagpasok ng fourth quarter. Pagpasok naman fourth quarter mga ropa, maganda ang naging bungad dito ng kupunan ng Anyang KGC. Ang nangyari dito mga ropa, good penetration kaagad ang kanilang ginawa. At sa good penetration ay nakakuha ng easy 2 points dito ang kupunan ng Anyang KGC. Basket is good. Samantala mga ropa, nag-attempt naman ng 3-pointer dito ang center ng kupunan ng Suwon KT. Pero nagmintis yan mga ropa at heto, magandang play ang ginawa dito ng kupunan ng Anyang KGC. Nag-set sila ng high screen dito mga ropa na mistulan bang pick and roll game dito mga ropa. Pero natak naman dito ang depensa ng kupunan ng Suwon KT mga ropa. At kitang-kita natin dito, wala ulit defender dito sa may baseline dahil nga natrack yung mga defenders dito sa may ball handler mga ropa. Kaya ang nangyari ulit dito, another pass na naman papunta doon sa may baseline mga ropa. At ang resulta nito, easy 2 points na naman napundar dyan ang kupunan ng Anyang KGC. Basket is good. At eto mga ropa, nagpasahan naman dito sa may ibabaw at dyan sa pasahan na yan, nakakuha ng 3-pointer Anyang KGC. Easy money yan mga ropa. Bumawi naman ng 2-pointer dito ang kupunan ng Suwon KT mga ropa. Pero sa pagkakataon na to, agara nakabawi ang kupunan ng Anyang KGC. This time mga ropa, 3-pointer ulit ang pinakawalan nila dito mga ropa sa katauhan ni Johnny O'Brien. Pumasok yan para kay Johnny O'Brien. At after pa nito mga ropa, 1-on-1 lang isolation play ulit dito ni Johnny O'Brien. Walang help defense na binigay dito ang kupunan ng Suwon KT mga ropa. Kung ito nangyari dito mga ropa, tinirahan ni Johnny O'Brien dito sa may mid-range ang depensa na yan. Easy 2 points ulit ang nagawa dito ni Johnny O'Brien. Basket is good. Kung kahit sa pagkakataon na to mga ropa, pagbubukas pa lamang ng fourth quarter, lumobo agad ulit sa 9 points sa kalamangan dito ng kupunan ng Anyang KGC. 76-67 na score mga ropa. At sa pagkakataon na to, nakakuha naman ng good defense dito ang kupunan ng Suwon KT. At dahil sa good defense yan, nakakuha ulit sila ng fast break mga ropa para sa easy 2 points. Basket is good. At si Johnny O'Brien mga ropa, sinolo na ang possessions dito ng kupunan ng Anyang KGC. Mintes ang tirada dyan ni Johnny O'Brien mga ropa. At dahil dyan, nagkaroon opportunity dito ang kupunan ng Suwon KT para tapyasan ba ang kalamangan ng Anyang KGC. At ang tumapyas dito sa kalamangan ng Anyang KGC mga ropa ay walang iba kundi si JD Kagulangan. Sa paint pa nakakuha ng puntos dito si JD Kagulangan mga ropa. Take note, siya na ang pinakamaliit dyan sa may court. Pero doon pa siya sa ilalim nakakuha ng puntos sa pagkakataon na yan. And again mga ropa,
sinolo ulit ni Johnny O'Brien ang possession dito. Nag-attempt siya ng 3-pointer mga ropa pero kinalog yan, pasok na sana. Mintes ang tirada dito ni Johnny O'Brien at dahil dyan mga ropa, possession ulit na ang kumunan ng Suwon KT. And again mga ropa, JD Kagulangan ulit ang mayawak ng bola dito para sa kumunan ng Suwon KT. At sa pagkakataon na to mga ropa, uminit na ang isang JD Kagulangan, nag-take over mode na siya dito. Step back 3-pointer mga ropa ay pumasok para kay JD Kagulangan. Kung kanina mga ropa si JD Kagulangan ang humabol sa kalamangan ng kumunan ng Anyang KGC, again mga ropa siya na naman ang humabol dito mag-isa. Kaya yung 76-67 na score mga ropa sa isang iglap naging 76-74 dahil lahat yan kay JD Kagulangan mga ropa. Hype na hype siya sa pagkakataon na to. At dahil nga nahabol na dyan ang kumunan ng Anyang KGC mga ropa at ang oras dito hindi na din madami mga ropa, crunch time na to. Possession dito ng kumunan ng Anyang KGC mga ropa. Ngayon si Renz Abando ang nag-awak ng bola dito sa may right side corner 3-pointer. Heto na nga mga ropa, dito na nangyari. Bigla ang hinawakan dyan si Renz Abando mga ropa at eventually tendency outcome niyan na outside ni Renz Abando yung bola. At ang hinatol dito ng referees mga ropa, bola pa ng kumunan ng Suwon KT, kitang-kita natin dito. At dahil dyan mga ropa, dyan nabisit at nainis, nagalit si Renz Abando sa ginawa niya ng referees kasi mga ropa, hinawakan na nga siya pero dito. Pero di yung tinawagan ng referees mga ropa at ang naging hatol pa dito, bola pa daw ng Suwon KT. At sa pagkakataon din na to mga ropa, natatawa yung coach ng kumunan ng Suwon KT. Hindi ko alam kung ano ang tinatawanan niya dyan mga ropa sa pagkakataon na yan. Pero eventually mga ropa, binago naman ng referees dito yung hatol nila. Ginawa nilang bola ng Anyang KGC dito sa crucial moment. At sa pagkakataon na to mga ropa, nabigyan ng bola si Renz Abando ulit doon sa may ilalim. And again mga ropa, nakapagpundar na naman ang punto si Renz Abando dyan sa may crucial points to para kay Renz Abando mga ropa kasi nga nahabol na ng kupunan ng Suwon KT ang kupunan ng Anyang KGC mga ropa at needed points to para sa kupunan ng Anyang KGC, pampaboost kumbaga. At after nito mga ropa, nakakuha ng good defense yan ang kupunan ng Anyang KGC at dahil dyan sa good defense yan, nakakuha sila ng easy 2 points, crunch 2 points to mga ropa. Pero ang Suwon KT mga ropa ay agaran nakabawi, nakakuha siya ng 2 points dyan kasama pang foul, pumasok pa ang free throw dyan. Nagsagutan pa ng puntos ang dalawang kupunan dito sa huling segundo ng laro mga ropa pero ang nangyari dito, mas nangibabaw tong puntos na to ni Johnny O'Brien mga ropa. Sobrang clutch nito at sobrang hirap nitong tira na to para kay Johnny O'Brien mga ropa pero still na ipasok pa din niya. At eventually mga ropa, yung tira na yan ni Johnny O'Brien ang nagpapanalo dito para sa kupunan ng Anyang KGC. Natapos ang game sa score na 92-87 mga ropa, naging dikitan at bakbakan pa nga ang laban dito sa may huling segundo ng laro. Number 1 pa rin sa standings ang kupunan ng Anyang KGC mga ropa dahil sa panalo na to. Ngayon mga ropa, ano masasabi niyo dito sa game na to ng kupunan ng Anyang KGC? First time kong nakita si Renz Abando na napiko na nabisit sa laro. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng opinion mga ropa, huwag kayong mahihiya, magkwentuhan tayo.